Mag-iisang taon na mula nang mabulgar ang malawakang katiwalian sa mga flood control project sa pamahalaan. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Pero sa kabila ng mga investigasyon, mga kasong isinampa at mga hakbang ng pamahalaan para panagutin ang mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects, may mga komunidad pa ring walang maramdamang pagbabago. Sa nangyayaring investigasyon po, may mga nakukulong na nga, may nakakasuhan na. Pero the same, wala pa rin pong pagbabago sa buhay po sa lugar ng Barangay May Sulaw. Patuloy pa rin silang lumulubog sa baha at nalalagay sa panganib araw-araw. Papunta tayo ngayon ng sitio Nabong. Dati raw may kalsada na didiretso na sa mismong sitio. Pero dahil lubog na to sa tubig, ang tanging paraan na lang ngayon para marating yung sitio ay sa pamamagitan ng pagbabangka. Araw-araw ba na paalis yung mga bata? May kasamang kaba? Kaba po, saka po, panalig na lang po sa taas. Bakit? Hindi po namin alam minsan po kasi may nangyari po talaga sa amin. Tumawag po talaga kami ng anak kong panganay. Kaya panawagan nila, huwag sanang makalimutan ang mga komunidad na patuloy na nagdurusa dahil sila ang nananatiling biktima ng mga proyektong dapat sana'y magliligtas sa kanila laban sa pagbaha. So, ang mga tao ay naghihintay ng solusyon kasi nga lang nananalangin kung kailan to darating at tama. So, hindi nawawalan ng pag-asa. Papunta tayo ngayon ng sitio Nabong. Dati raw may kalsada na didiretso na sa mismong sitio. Pero dahil lubog na to sa tubig, ang tanging paraan na lang ngayon para marating yung sitio ay sa pamamagitan ng pagbabangka. Pagpasok pa lang ng sitio Nabong, May Sulaw, Kalumpit, Bulacan, makikita ang mga abandonadong bahay. Ang mga residenteng dating nakatira daw dito, napilitan ng iwan ang kanilang tahanan. Halos 2 dekada na kasing hindi humuhupa ang tubig dito. Dito namin nakilala ang pamilya ni Pinky. Gusto man nilang umalis dito, wala naman daw silang panggastos. Kaya sa gitna pa rin ng baha nakatira ang kanilang buong pamilya. Alam kong mahirap naman talagang i-describe, pero gaano ho ba kahirap na dito nakatira? Dito sa napapaligiran ng tubig, wala ng kalsada. Mahirap kung sa mahirap po, ma'am. Kailan po yung nasa isip po talaga namin, mapagtapos po sila ng pag-aaral. No choice na po sila eh. Kahit na sabihin po namin na nagbabangka araw-araw, parang nakasanayan na rin po talaga. Sabi ko, dasal. Sabi ko ganyan. Panalig na lang tayo, sabi ko. Sa loob ng mahigit 10 taon, ganito ang sitwasyon ng pamilya ni na Pinky. Dito po yung natutulog ang dalawa ko pong lalaki. Tapos nakayuko na po kami kasi nga po mababa nga po yung yung yero po namin. Dahil po sa sobra pong taas po ng tubig, sa taas na po ng hinahabol po ng tubig yung pinaka po kasahig po namin. Tapos dito kami po mag-asawa. Ganun din po, mababa rin po yung yero namin kasi nga po hinahabol din po namin yung po ng tubig kasi naabutan pa rin po siya. Hanggang po sa tinataasan na po namin yung sahig po namin. Sa kayo nagsi-CR9? Doon po sa likod po, sir. Tutulay po kami papuntang CR. Ito po yung CR namin. Ito po kami nagsi-CR lahat. Pero ang mas lalo raw ikinababahala niya
Ang peligrong hinaharap ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Jasmine, makapasok lang ng paaralan. Araw-araw, ito ang kailangang pagdaanan ni Jasmine papasok sa May Sulaw Elementary School. Mag-isa niyang binabangka ang baha na tila isang malawak na dagat. Isang maling galaw, maaari siyang mahulog sa halos 10 talampakang lalim ng tubig. Bakit mahirap magpunta sa school? Kasi po malayo pa po yung babangkay. Minsan po malakas pa yung alon. Malalim daw yun yung tubig. Opo. So ano ginagawa mo pagka malikot na yung tubig at yung bangka? Pagka po malayo na po kami, didikit po muna kami sa mga dami. Para po umawak. Ay, nakakatakot nga yun. Kasi pagka mahangin na, posible nang bumaliktad yung bangka. Opo. Mula lang po sa pananaw nyo, kasi kayo po yung nanay. E di, araw-araw ba na paalis yung mga bata? May kasamang ka ba? Kaba po at saka po, panaling na lang po sa taas. Dasal po ng dasal. Papunta po pa uwi, galing school. Bakit? Hindi po namin alam minsan po kasi may nangyari po talaga sa amin. Tumawag po talaga kami ng anak kong panganay. Ihahatid nyo dapat siya noon sa eskwela. Opo. Lalo na po hindi po ako marunong talaga lumangoy, ma'am. Makalipas ang higit 30 minuto, nakarating na sa paaralan si Jasmine. Nasa grade 5 na ngayon si Jasmine. Pangarap daw niyang maging guro balang araw. Ba't ayaw mo nga na lang? I-absent na lang? A-absent na lang ako. Hirap-hirap nung biyahe. Hindi po kasi po gusto ko po paglaki ko po maging teacher po. Bakit teacher? Kasi po para po makapagturo ng mga bata pong katulad ko. So ayaw mong mag-absent. Ayaw po. Naghahanda na rin sa pagpasok sa May Sulaw Elementary School ang 6 na taong gulang na si Athalia Manyakop. Bago ihatid ng kanyang tatay Ryan, kailangan munang magsuot ng bota ni Athalia. Pagbaba pa lang kasi ng kanilang bahay, mataas na ang tubig. Ngayon po, papasok sila nakabota muna. Dahil nga po high tide pa lang and then ala pang bagyo. Pero pagkasagsaga na po ng bagyo nito at sasabayan pa ng high tide, automatic po naka-ready na rin yung bangka namin. Yan po yung tinutugtungan nyo, inaabot po yan kapag mataas po yung baha. Mag-alas 7 na ng umaga kaya kailangan ng magmadali ng mag-ama papasok sa paaralan. Ilang oras na lang daw kasi, mas tataas pa ang tubig sa kalsada. Ito pong kalsada na to, makikita nyo tuyo pa na lakaran ng normal po. Makakadaan pa yung mga motor, tricycle. Pero mamaya po, before lunch, wala na po makakadaan dito. Kundi magbabangka ka or nakabota ka or jumper boots. Nasa grade 1 na ngayon si Athalia. Kwento ni Ryan, mula noong magbukas ang klase noong unang linggo ng Hunyo, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kung magsuspindi ng klase ang paaralan dahil na rin sa pagtaas ng tubig. Laki po yung epekto ng pag-aaral ng mga estudyante rito dahil nga po nagkakaroon ng half day minsan yung mga schooling. Pero ginagawa pa rin po paraan ng mga teacher na yun nga po pinupush po pa rin na makapag-module kapag di po nakapasok ang mga bata. Yun nga lang po, lagi natin sinasabi na mas the best kung sa room. Ito rin ang unang taon ni Principal Daniel Mamangon sa paaralan.
Pag-amin niya, malaking hamon ang nadatnan niyang sitwasyon ng eskwelahan. Bukod kasi sa binabaha ang kanilang paaralan, malaki rin ang kakulangan sa kanilang mga classroom. Sa ngayon, yun nga, yung sa classroom, kasi meron kaming 14 sections from kinder to grade 6. Ang available lang namin ay 9 classrooms. So, yun yung challenge na nakikita ko talaga na kailangan magawa ng paraan. Pinakita rin sa amin ni Principal Daniel ang isa pang gusali sa loob ng kanilang paaralan. Ito po ay Home Economics Building. So, nabigay po itong kwarto sa taas na nakapropose po talaga for admin office. Kasi nga lang, dahil nga sa shortage, so pinagamit na natin sa bata. Yung nasa baba, na may tubig po siya, so hindi siya napapakinabangan. Madalas lang po. Kaya po kasi yung sitwasyon niya, so mababa na yung flooring. Ito po, natambak lang. Kaya talagang hindi na rin pwedeng anuhan eh. Pero ito nga kako, tinitingnan ko rin. Kasi nga, limited yung budget. So baka kako, pwede pa nating paayos. At least, mapatambakan. Kasi canteen, wala din kami eh. So ito nga sana kako naiisip ko na pwedeng gawing canteen kahit na temporary. Sa ngayon, ang 2-story building lang na ito ang pinaghahatian ng mahigit 300 estudyante. So yung ginawa po yung strategy para ma-accommodate yung mga bata, so nagkakaroon tayo ng shifting of classes. So may mga schedule tayo ng umaga, then mamayang hapon din naman yung ibang mga bata naman ng ibang sections. Malaking epekto po kasi nagbabawas tayo ng number of minutes sa bawat learning area para lang ma-accommodate natin yung mga bata doon sa oras na kailangan. Kaya syempre, hindi rin talaga nabibigay lahat. Mula pa noong nakaraang taon ay binibisita na namin itong May Sulaw Elementary School dahil kung high tide o kaya masama ang panahon, talaga namang lumulubog sa tubig ang school compound. Pero maliban dyan, may isa pang problema dito sa eskwelahan, ang construction nitong multipurpose building na ito. Na sinimulan noon pang June 2025 pero kung titignan ninyo, iilang poste pa lang ang nakatirik. According po dun sa report na din nakuha ko, hindi po siya classroom building. So it's a multipurpose building po na dito lang sa school premises tinayo. Pero kumbaga magkakaroon na lang din ng usapan sa barangay para magamit din natin siya. Then during baha ay magiging evacuation center naman. Kung natapos po, sana malaking tulong kasi masasagot po yung kulang natin sa classroom. Sa espasyong ito, kung saan sana naglalaro yung mga bata, itinambak yung mga construction materials na hindi nagamit tulad ng mga bakal na ito, yung iba nakausli pa. Kaya nangangamba yung mga magulang at mga guro dahil napakalaking panganib nito sa mga bata. Sa tabi ng proyekto, nakapaskil ang Project Billboard. RD Talents Construction and Trading ang kontraktor ng proyekto. Mahigit 14.4 million pesos naman ang nakasaad na halaga nito. Pero ang tanong, bakit hindi natapos ang multipurpose building? Nakapanayam namin ang kontraktor ng proyekto. Paliwanag nila. Nagkaproblema po ang DPWH, lalo-lalo na po ang Bulacan District Engineering Office. Nung panahon po na yun ay hindi po ba si District Engineer Henry Alcantara. Kaya nung time po na yun, ang ginawa ko po ay pinulag ko po muna yung tao ko at hanggang ngayon nga po ay hindi po nababayaran. Siyempre po sa panic po naman namin ay hindi po namin alam kung kami po ay mababayaran o hindi sapagkat hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ang Bulacan First Engineering Office, hindi pa po sila nagbabayad kahit ano po yung mga natapos namin. Samantala, makalipas ang 3 oras, unti-unti nang pinapasok ng tubig ang school compound ni Jasmine at Atalia. Ang covered court na ito na nalalakaran pa ng mga estudyante, inabot na ng tubig. Kaya ang mga estudyanteng kalalabas lang ng klase, napilitan ng lumusong sa tubig. Ang iba namang magulang, kinarga na ang kanilang mga anak. Yun nga, nakakabigla, nakakalungkot na ito yung sitwasyon. So, hindi ko rin siya na-expect na ganun kabilis ang dating ng tubig at ganun yung mangyayari agad-agad sa paligid. So, kailangan na talagang i-alis yung mga bata sa kwarto at i-cancel talaga yung pasok. No, so, kung ganito lagi, every time na may talagang ano pa yung na-expect mo sa learning, medyo talagang kulang, di ba? Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa loob ng paaralan,
Agad na sinundo ni Ryan si Atalia sa kanilang classroom. Apo, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, ma'am. Pag pauwi na, ito, ibabangka na po yung mga estudyante natin para makauwi sa bahay. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa lugar ni na Jasmine at Atalia. Noong nakaraang taon, naidokumento na rin namin kung paano mabilis na pinalulubog ng tubig ang kanilang paaralan at komunidad. At makalipas ang halos isang taon, patuloy pa rin silang pinalulubog ng tubig. The same lang po, mula nung last year na nagpunta po kayo, is ganun pa rin po, wala pong pagbabago. Sana naman po mapansin niyo po yung lugar namin, nakikiusap po kami dahil taon-taon palalim na ng palalim yung baha sa amin. Dahil ultimo high tide po, binabaha po kami. Kung tutuusin, merong flood control project na itinayo sa lugar nila. Ang construction of riverbank protection structure at Barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Mahigit 77.1 million pesos ang contract amount ng proyekto. Sinimulan noong July 2024 at idineklarang tapos noong November 2025. Pero nang suriin ito ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit, Bulacan at GMA Public Affairs noong nakaraang taon, ito ang aming nadatnan. Putol ang bahagi ng proyekto at may mga nakausling bakal. 85 flood control projects ang itinayo dito sa Kalumpit, Bulacan mula noong taong 2022. 40 sa 85 flood control projects na yan ay hindi mahanap ng Kalumpit LGU nang magsagawa sila ng on-site inspection. Ang natitira ay idineklarang 100% completed pero hindi natapos. Nito lang Sabado, binalikan namin ang flood control project sa May Sulaw. Ang hindi tapos na bahagi ng proyekto na naabutan namin noon, walang pinagbago. Hindi pa rin tapos. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kasama ang Kalumpit LGU sa flood control project sa May Sulaw. Pagkukumpirma nila, based doon sa nakita po natin on grounds, kulang po. There's stood na hindi po same dito sa plano na hawak natin. Wala po yung concrete, yung structural concrete na dapat nakatayo po dito. Talagang considered na unfinished. pero ayon sa DPWH Bulacan 1st District, hindi pa maipagpatuloy ang proyekto dahil kasalukuyang nasa ilalim pa ito ng investigasyon. Kung under investigation po siya, hindi po namin pwedeng galawin o mag-implement ng bagong proyekto. Gagawin po ng ahensya dyan, kung after investigation, pwede po nating ituloy yung proyekto o maggawa ng panibagong proyekto para tapusin yung naiwan dito. Sumunod namang ininspeksyon ang hindi pa tapos na multipurpose building sa May Sulaw Elementary School. Sakto po kasi kulang po tayo sa classrooms. So kung ito matatapos natin, dadagdagan pa nila. Gamit din po yan sa evacuation. Tama sir, maliban sa evacuation, imagine for classrooms pwedeng mapakinabang. Pagsisiguro naman ng bagong administrasyon ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. So ito, kausap ko na ho yung contractor dito at nag-commit na mag-mobilize ASAP. So by August, makikita na magfo-full blast na yan, itutuloy na yung mga pundasyon. At pinag-commit ko po, nag-commit siya in 2 months, tatapusin niya yung school building na to. Yun din po ang aming dinadasal na sana kung ano sana talaga yung nakalaan yun sana ang ibigay. Kasi ang nahihirapan po yung komunidad, lalong-lalo yung estudyante. Sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa ipinagmalaki niya ang mga nagawang hakbang ng pamahalaan para panagutin ang mga nasa likod ng flood control controversy. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Sa datos mula sa GMA News Research, 45 personalidad ang natukoy at sinampahan na ng kaso kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Kabilang na si former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, isang dating congressman at isang nakaupo, 5 individual mula sa contractor na SunWest Inc.,
3 individual naman mula sa St. Timothy Construction at 33 dating opisyal ng DPWH. Ayon sa isang eksperto, bukod sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal, mahalaga ring huwag kalimutan ang mga tunay na biktima ng katiwalian, ang mga komunidad na patuloy na pinalulubog ng baha. Dalawang lente dapat natin siya tingnan. Yung accountability na mayroon siyang punitive, no? Napaparusahan kung sino dapat yung mga paparusahan. Pangalawa, yung preventive, yung accountability din sa parte ng gobyerno. May mga proyektong ginagawa ito, pero ano ba talaga yung resulta nito para sa mamamayan? Nito lang Biyernes, pinayagan ng Sandigan Bayan ang bail petition na inihain ni former Senator Bong Revilla, kaugnay ng kasong malversation na may kinalaman sa umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pansamantala siyang pinayagang makalaya habang nagpapatuloy ang pagdinig. Dahil sa kasakiman ng ilang nasa kapangyarihan, patuloy na nagdurusa ang mga kagaya ni na Jasmine at Atalia. May ilan mang nakulong at nakasuhan, pero para sa mga biktima, hindi lang ito ang dapat na kahinatnan. Kailangang maiahon sila sa lumalalim nilang kalbaryo at pagdurusa. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.